tapos ng eleksyon, nawawala naman sila. Dito tayo kay Sara. Di ba? Oh, eto na. Sara Duterte sa 20 pesos na kilo ng bigas ni BBM. Ang sabi ni Sara, baka bubudulin nyo na naman yung mga tao. Oh, yung bigas na sinabi ninyong 20 pesos per kilo, make sure daw na ang bigas hindi kaning baboy. At make sure daw na nakakain ng tao. Baka daw kasi yung 20 pesos na pinangako ni BBM na bigas na yan, ay baka daw tahop. Alam mo si Sara, advance mag-isip ito, gawain kasi nila. Biruin mo, proyekto ni BBM na natupad ngayon at gagawin sa Cebu na 20 pesos per kilo, pinuna ni Sara. Sana daw hindi bubudulin ni BBM ang mga Pilipino kasi nabudol na daw noon. At make sure daw na yung 20 pesos na yan ay makakain ng tao at hindi daw pungo. Alam mo yung kinakain ng baboy? Tahop. Sabi niya, yung 20 pesos pa naman, parang kanin baboy lang yan. Alam mo, sa totoo lang, Sara, wala pa, wag mong pangunahan. Kasi kami mismo nagsabi, wala kang ginawa. Buti na nga lang yan may 20 pesos na bigas, pero parang tahop, kaysa naman, ultimo, 7 pesos na pangako ng tatay mo, walang nangyari ni isang beses man lang. Yeah. Dito naman natin mapapatunayan yan sa mga kababayan natin na makakabili kung anong klase ang bigas na 20 pesos. Ibali-balita ko ngayon, no? Napakaraming stock ng bigas na halos 5 years ang dami ng stock, aabot ng 5 years. Oo, kakapanood ko lang sa balita kanina, napakarami. 5 years ang tagal ng sobrang dami ng stock ng bigas, kaya nagmura. Ay, pakita natin dito mga kababayan. Pupuna agad si Sara, wala pang ang ano. Dito tayo. Ito mga kababayan. Saan na ba yung bigas na yon? Ang dami, 5 years. Ito yun, ito. Enjoy a beach getaway. Pakinggan ninyo ito, Journey off on the right foot with Trip.com. Wait lang, may ads. Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa? Na hindi nila magawa hanggang ngayon. Dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Pangulong Bongbong Marcos, yung sinabi mo daw na 20 pesos ang kilo ng bigas, nagsinungaling ka daw. Alam mo daw na hindi kayang gawin. Bakit ngayon, Sara, nagagawa na? So saan yung sinasabi mo sinungaling? Alam mo kasi, Sara, hindi kasi po pwede na ura-urada kung ano yung sinabi mo ay mangyayari agad, dinadaan kasi yan sa proseso. Hindi katulad sa'yo na sinampal ka na ng ebidensya at katotohanan, sabihin mong sheminat, sheminit. Hindi ka haharap. Ito ulitin ko Sabi ni Sara kay BBM ito. Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa? Na hindi nila magawa hanggang ngayon. Dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, Inday, hindi talaga alam kung paano gawin kung hindi pag-aralan. Kasi ikaw na nga mismo nagsabi noon na kapag pumasok ka bilang presidente o bilang vice-presidente sa Pilipinas, hindi yan pag-isipan na isang araw lang, 2 araw, 3 araw, 1 buwan, 1 linggo, 1 taon. Dapat pag-isipan niya ng matagal na panahon. Ganon din ang pag-iisip ni Pangulong Bongbong Marcos, paano niya matupad na 20 pesos per kilo yung sinabi niya. Pero hindi niya yan pinangako. Pag-aaralan kasi muna, Sara, bago magbitaw ng salita, pinag-aralan ng ayos. Ngayon na pinag-aralan na ni BBM at gagawin na ng 20 pesos ang kilo ng bigas, pupunain mo na naman. Kasi ikaw, hindi ka nag-aral, diretso kang yaw, wala ka namang kwenta, wala kang ginawa. Ang ginawa mo, puro pagnanakaw lang. Hindi ka ba nahihiya sa amin? Wala kaming halos makain, pero kayo, bilyon-bilyon ang pera ninyo. Di ba? Hindi kayo nahihiya. Na-travel around the world kayo, tapos ang daming Pilipinong tumitira sa gilid ng tulay, natira sa ilalim ng tulay, natira sa ilalim ng putikan.
Di ba? Hindi kayo nahihiya. Wala naman kayong mga negosyo. Pero milyon-milyon ang pera ninyo. Yan ang mahirap sa inyo. Nagpupolitiko kayo para magkapera kayo. Kasi the best way to make you rich, politics. Di ba? Matuto kayong lumaban ng patas. Ngayon, gagawin ng presidente na 20 pesos na ang kilo ng bigas, pupunain mo. Wala ka nang ginagawa. Ikaw pa yung lakas mong pumuna. Putang ina mo ka. Di ba? Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Yung niyaw-yaw mo dyan, Sara, sa mga news outlet, itinulong mo kay BBM yan, papalakpakan pa kita. Yung ginawa mo, hindi ka nakatulong sa bayan, sinisira mo pa. Diba? Alam niyang hindi kayanin. Hindi talaga Pero kaya. pinaasa niya ang mga tao. Hindi niya pinaasa, Sara. Hindi niya pinaasa. Ginawa na niya ngayon. Ginawa na niya. Yung tatay mo nga noon, ang bigas 80 pesos per kilo eh. Ang gasolina umaabot ng 90. Diba? Yung tatay mo noon. Bakit? Yung tatay mo, ginawa ba niya? Ginampanan ba niya yung war on drugs niya na 3 to 6 months, ubos ang droga? Putang ina, nakulong na lang yung tatay mo. Hanggang ngayon, ang droga, buhay pa rin. Sinong budol? Si BBM ba o yung tatay mo? Yung tatay mo nga, pinangako niya sa pangalawa niyang sona na gagawin niyang 7 pesos ang kilo ng bigas. Naging 7 pesos ba ang kilo ng bigas? Puro kay pangako. Ngayon gagawin na ni BBM, puro ka puna, puro ka paninira, magtrabaho ka na lang. Wala ka nang naiambag sa bayan, sinisiraan mo pa yung presidente. Di ba? Meron akong pagdududa ha. Siraan na naman sila yan. ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Meron daw siyang pagdududa. Nagbibenta daw sila, BBM, ng 20 pesos per kilo ng bigas pero hindi pang tao, pang hayop daw. Di ba? Hindi mo pa kasi nakita, pinangunahan mo na. Ikaw, Sara, kailan ka ba nakatulong sa bayan? Ano bang ginawa mo? Di ba? Hindi mo pa nakita. Ngayon, Sara, kung ilabas nila BBM yan at ni Governor Gwin sa Cebu na 20 pesos per kilo pero commercial rice yan, mapapahiya ka. Anong gagawin mo? Sasabihin mo na naman, joke lang, hindi kayo mabiro. Di ba? Pinapangunahan nyo kasi. Meron akong duda, nagbibenta sila 20 pesos per kilo pero hindi pang tao. Panghayop. Panghayop daw. Ngayon, Sara, kung ipakita na ngayon ni Governor Gwin sa Cebu at hindi panghayop yung 20 pesos per kilo, mapapahiya ka ngayon. Di ba? Ang laki kasi ng inggit mo. Advance ka kasing gusto maging presidente. Hindi ka naman namin ibuboto. Anong aasahan namin sa'yo? Much better pa nga, iboto namin si Leni Robredo na kahit sinabi mong peke at lutang at least hindi kami nanakawan. Kung ikaw maging presidente namin, hindi namin alam, ubos na pala ang pera ng bayan. Di ba? Di bali na magkaroon kami ng presidenteng lutang, at least hindi kawatan. Kung ikaw maging presidente namin, magulat kami, wala ng pondo ang ating bansa. Pagdating ng pandemya, pagdating ng trahedya, wala nang mabubunot. Bakit? Kasi nga, ang presidente namin, hindi lutang, pero kawatan. Di ba? Nang ginatawag nila siya sa Murag Lamaw. Murag lamaw daw, pagkain baboy. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Di ba? Kung meron daw 20 pesos na per kilo ng bigas binibenta si BBM, baka hindi daw pang tao, pang hayop daw. Paano kung ilabas ngayon ng Cebu yan na ang bigas hindi pang hayop, mapapahiya ka. Malaking kahihiyan yan, Sara. Pinapangunahan mo, hindi mo pa nakikita. Bakit, Sara? Sure ka ba na ang NFA, pagkaing baboy? Para sa inyo, hindi kayo kumakain ng NFA kasi mayayaman kayo kami, kahit pagkaing baboy yan kakainin namin kasi hindi kami mahirap. Wala kaming milyones. Wala kaming milyon-milyon na pambayad sa abogado. Wala kaming bilyon na nakatago sa bangko. Natural sa inyo, hindi kayo kakain ng mga NFA. Para sa inyo, yung NFA na mabaho ang amoy, pagkain na yun ng baboy kasi hindi naman kayo sanay kumain ng tira. Diba, mga luxury yung kinakain ninyo, naka-helicopter nga kayo, naka-armor car nga kayo pag nagbiyahe
Hindi kasi kayo sanay kumakain ng NFA. Kaya pag sinabing NFA, pagkain baboy agad ang nasa isip ninyo. Ganon ka ka-discriminate. Ganon ka mag-discriminate sa tao. Porkit NFA, pagkain baboy na, ahensya ng NFA, anong masasabi niyo sa sinasabi ni Sarah? Ang NFA daw, pagkain baboy. Di ba? Ganyan yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Pag sinabi daw na 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao, pinangunahan mo na eh. Di ba? Minamaliit mo ang proyekto ng gobyerno. Samantalang ikaw, wala kang ang proyekto. Nireklamo ba kami? Tumatanggap ka ng sahod sa loob ng ilang taon bilang Vice President? Nagreklamo ba kami? Wala. Pero ikaw ngayon na may proyektong paparating, pinupuna mo na, pinangunahan mo na. Paano ngayon kung yung 20 pesos per kilo na bigas na yan ay hindi yan pagkain baboy? Anong sasabihin mo? Mapapahiya ka. Di ba? Pinapangunahan mo na. Ang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. High standard ka kasi. Pero wala ka namang utak. Di ba? Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga pinapangunahan mo, di mo pa nga nakikita yung 20 pesos na kilong bigas, kung anong hitsura niyan. Pinapangunahan mo na. Porkit marami kayong pera, yung NFA, pagkain baboy na. Palibasa kasi, nasanay kasi kayo sa milyon-milyon eh. Di ba? Masakit man ako magsalita, pero totoo. Kapag NFA, pagkain baboy na para kay Sarah, millionaire kayo, billionaire kayo eh. Paano naman kami? Hanggang NFA lang kami eh. Di ba? Diyan pa nga lang, pinupuna mo na, diniscriminate mo na. Talagang hindi unlad ang ating bayan. Dapat nga suportahan mo yan eh. Pinupuna mo na agad, hindi mo pa nakikita. Nung panahon na wala pa yung 20 pesos per kilo, hanap kayo ng hanap. Ngayon na may 20 pesos per kilong nilalabas, pupunain nyo, sisiraan ninyo. Mga wala kayong prinsipyo, mga wala kayong paninindigan. Bakit kayo ng politician? Nakakahiya kayo. Di ba? Nung panahon na sinabi na gawing 20 pesos ang kilo ng bigas, hanap kayo ng hanap. Tapos ngayon na ilalabas na ang 20 pesos per kilo ng bigas, sinisiraan nyo, pinupuna ninyo, mga wala kayong prinsipyo at paninindigan, nakakahiya kayo. Diba? Dapat nga, sumuporta ka na lang eh. Kasi government official ka rin. Saan ka ba naging Vice President? Sa China o sa Pilipinas? Para naman sa Pilipinas yan eh. Hindi, buti nga yan, inilabas, ginawang 20 eh. Hindi binulsa, hindi katulad sa iyo, binulsa mo na, puro ka patanggi. Di ba? Pilipino. Pag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, hindi kami lahat. Kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil iniwanan daw nung dalawang kandidato dahil kasi mga balingbing yun. Sarah, wag kami. Kaya ka nga, sinalo mo yung dalawa eh, para may di ba, may pang-depensa ka sa Senado para sa impeachment. Oy, bakit Sarah? Kahit umalis si Amy at si Camille sa hanay ng alyansa, hindi naman ibuboto yan kahit nasa alyansa pa yan. Huwag mong ipagmayabang na iniwan si BBM ni Camille at ni Amy. Kasi unat sa poll, sa alyansa ni BBM, na kaming mga loyalista kakamping na sumuporta kay BBM, hindi naman namin iboto lahat ng 11 candidates niya. 2-3 lang iboboto namin dyan. At unat sa poll, hindi naman namin iboboto si Camille at si Amy noon pa man. Kaya wala kaming pakialam, kahit aalis si Amy at si Camille at lumipat sa'yo, hindi rin naman yan mananalo. Sinong niloloko mo? Sa tingin mo, si Camille at si Amy iboboto ng DDS? Magilit akong leeg, iboto't manalo si Camille at si Amy dyan sa mga DDS. Alam na mga DDS na ginamit lang nila si BBM at alam din ng mga DDS na ginagamit lang nila Amy at Camille ang mga DDS mo. Tandaan mo, Sarah, 32 million lang bumoto sa'yo pero 110 million ang Pilipino.
Di ba? Ah. Pagkakaalam ko, wala silang walang direksyon yung kanilang alyansa. Walang direksyon ang alyansa. Bakit? Kasi lahat naman ng nasa alyansa galing din kay Digong noon. Alam naman namin yung iiba dyan sa alyansa, puro peke, puro balingbing. Wala akong sinabing pangalan na. Di ba? Bakit? Akala mo, Sara, porket umalis si Amy at si Camille sa alyansa ni BBM, sa tingin mo, iboto ng tao yon? Noon pa, hindi namin kailangan yung dalawa. Kasi alam namin na mga Bilyar Maka Duterte at alam namin na si Amy traidor. Yun ang totoo. Bakit? Kapag umalis ba si Amy at si Camille sa alyansa ni BBM, kawalan ba sila? Ang tanong, mananalo ba? Di ba? Hindi mananalo yan. Ang sabihin mo, buti pa ang bigas, natupad na yung 20 pesos per kilo. Pero yung pangako mo at pangako ng tatay mo, hanggang ngayon, hindi pa rin naubos ang shabu. Di ba? Tandaan mo, Sara, yung ICC, palapit na ng palapit. Nako, dito tayo mga kababayan. Dugtungan natin. Ito tayo. Mataas ang kumpiyansa ni Sara na hindi daw matalo sa impeachment complaint ng Senado. Mananalo daw si Sara. Sinisigurado daw ni Sara, mga kababayan, na mananalo siya sa impeachment.